Isang mapagpalang araw Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan na OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Welcome back. Welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay. So ito mga kababayan na ipag-usapan po natin itong mga pinagsasabi, nitong tagapagsalita ng Malacanang. Masyadong ako pakiramdam ko baluktot ba matawag niyan, baluktot, baliko. Ang ganda-ganda po ng layunin ng sinabi ni VP Sara na may karapatan ang mamamayan na magpakita ng galit sa gobyerno. At ito ay protektado ng saligang batas, freedom of speech, freedom of expression. Para na rin daw malaman nila na taga-gobyerno kung ano ang gusto ng tao. Ay para po dito sa tagapagsalita ng Malacanang ay para daw nag-encourage sa mga tao na magalit sa gobyerno. Baliktot ba? Baliktot? Baluktot ba? Baliktot? Baliko? Baliko ba pagkakaunawa? Baluktot? Ito po mga kababayan, pakinggan po ninyo ang banat nitong spokesperson ni Bongbong Marcos na si Atty. Claire Castro. Ito po. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatang ito, protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao nga ipakita ang ilahan, kasuko naman kay constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang nasod. So, saktora nga mahibalaan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro, nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Yan. Sabi nitong si Atty. Castro, nakakalungkot daw. Na mula pa sa pangalawang Pangulo, mukha bang parang nag-i-encourage na magalit ang taong bayan sa gobyerno. Ganon? Ganon ba yun? Diba? Sinabi nga ni VP Sara, ulitin ko sabi ni VP Sara, karapatan ng mamamayan na magpakita ng galit, ang karapatang ito ay protektado ng saligang batas, freedom of speech, freedom of expression. Para na rin daw malaman nila na taga-gobyerno kung ano ang gusto ng tao. O di ba magandang layunin?
Di ba? Ang ganda nun. Ibig sabihin nun, ang tamang konteksto nun, ibig sabihin nun, pinapakita ni VP Sara na suportado niya ang freedom of speech, freedom of expression, sa Tagalog, kalayaan sa pamamahayag. Para na lang daw malaman nila sa gobyerno kung ano ang gusto ng tao. At pag sinabing gobyerno, ang tanong ko kay Madam Claire Castro, pag sinabing gobyerno, ibig ko ba sabihin si Bongbong Marcos lang ba yun? Si Presidente Marcos lang ba yun? O pag sinabing gobyerno, lahat sila. Mula sa Malacanang, Presidente, Vice President, Senado, mababang kapulungan ng Kongreso, lahat na. Mayor, Governor, Vice Mayor, lahat na. Di ba kasama sa gobyerno? Mapa-LTO, gobyerno yan, di ba? Pulis, gobyerno yan. Gobyerno yan. Ngayon, pag sinabi bang magalit sa gobyerno, ibig ko ba sabihin agad nun nag-i-encourage na mag-aklas? Yun po ba ang pagkakaunawa ni Madam Castro? Kasi ako, pag sinabing, katulad ng sinabi ni VP Sara na may karapatan ng tao na magalit sa gobyerno para malaman nila ang gusto ng tao. Kasi ako, pagkakaunawa ko sa kanyang sinabi, ang konteksto ng sinasabi ni VP Sara, may karapatan ako magreklamo, sitahin, pagalitan ang gobyerno, ang empleyado ng gobyerno kapag mayroon silang ginagawang mali. Halimbawa, ako, ito halimbawa lang ito may ginawang mali si Attorney Claire Castro. Di magagalit ako, halimbawa. Pagagalitan ko siya. Paano ba magalit? Paano bang mukha ang galaw ng taong galit? Paano ba? Kunyari, galit ako. Kunyari ako galit. Hoy! Attorney Castro, ayusin mo ang trabaho mo. Hindi. Mali. Tatawa di ba pag galit seryoso, di ba? Pag galit, seryoso. Ito, kunyari. Seryoso kunyari pagalitan ko si Attorney Castro dahil siya ay may mali. Dahil siya po ay may mali. Paano ba? Kagat labi. Attorney Castro. Hindi ko may iwasan matawa seryoso na Attorney Castro, ayusin mo ang trabaho mo. Pag tinanong ka ng media, makinig mo mabuti para hindi mali-mali ang sagot mo. Pag tinanong ka ng media patungkol sa EU74, Pogo ban, sagot mo ay House Bill number 14. SIM card registration. Makinig mabuti Madam Castro, Attorney Castro. Ayun ba yun? Di bagay maging aktor, maging komedyante
Ang biyera ito. Papasubo tayo dito. Hindi tayo bagay maging kontrabida. Ha? So gano'n na. Hindi ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na ang ginawa ni VP Sara ay pag-i-encourage. Yan po ipagpapakita ng kanyang pagkilala sa kalayaan sa pamamahayag. At binabanggit pa nga niya, yan po protektado ng saligang batas. Di ba? Di ba nga dapat ang magsabi niyan si Presidente Marcos? Di ba dapat ang magsabi niyan si Presidente Marcos? Bilang Pangulo, mahalaga yan para marinig ng publiko na pinangangalagaan niya, kinikilala niya ang kalayaan sa pamamahayag. Di ba dapat ganon? Tama, di ba? Tila baga may problema po dito sa tagapagsalita ni Pangulong Marcos. Parang pakiramdam ko gusto lagi buntalan. Gusto lagi makipagbangayan sa mga Duterte. Kasi ang magandang layunin para sa kanya negative. Negative para sa kanila yun. Diba? Yun po yun ibig sabihin ng Madam Castro. Hindi po yun naghihikayat para magalit sa gobyerno ang sinabi ni VP Sara. Pagkilala po yung pagkilala. Diba? Ngayon, sabi ni Madam Castro, tahimik daw ang Pangulo eh. Doon sa sinabi ni VP Sara, tahimik daw ang Pangulo. Bakit si Madam Castro nasasalita? Bakit siya nagbibigay ng kanyang pahayag kung ang Pangulo pala ay tahimik? Tingin ko may problema dito sa spokesperson ng Malacanang. Ang patawag diyan, ipal. Papansin? Papansin ba tawag yan? Papansin? Ayun po yun eh. Di ba nga sabi ni Tatay Digong, si Pangulong Marcos parang may tendency na maging diktador. Yun na yun, ha? Yun na yung pagkakataon na dapat si Pangulong Marcos magsabi niyan. May karapatan ang mamamayan na magalit sa gobyerno. Yun na yun eh. Para magbigay assurance sa publiko na ito hindi totoo sinasabi ni Digong sapagkat si Pangulong Marcos sinasabi niya, kinikilala niya ang karapatan ng mamamayan na magalit sa gobyerno. Yun na yun eh. Pagkakataon na yun ni Bongbong Marcos magsalita. Di ba? Yun na yun eh. Pero, para dito kay Atty. Claire Castro, ito ba ay may kinalaman sa... Ito ba ay may link sa sinasabing destabilization? Destabilization, pinagsasabi mo. Ano destabilization? Mahirap yan. Ikaw nagsasalita ka ng destabilization. Samantala nga yung mga otoridad, yung pulis, ang military, wala sinasabi. Bakit ikaw binabanggit mo destabilization? Kami mga Duterte supporter, ayaw namin yan. Ayaw namin ng destabilization sapagkat bagsak na ngayong ekonomiya natin. Mahirap ng buhay. Gutom.
O sasabihin mo, destabilization. Ha? Sasabihin mo, ito ba link sa sinasabing destabilization? Hindi pwede yan. Hindi maganda pakinggan yung ganyan, Madam Per Castro. Ayaw natin yan. Meron man tayong disgusto sa pamamalakad ng Malacanang, pero ayaw natin nung sinasabing destabilization. Ayaw natin yan. Hindi pwede ganun. Ang bera ka, Madam Castro. Ang linaw nga, nung rally, indignation rally dun sa Cebu, sabi ni Tatay Digong, sa military at pulis. Huwag kayo makialam. Hayaan nyo na. Matagal, madali. Tapos din dyan. Yung sabi ni Tatay Digong dun Ibig sabihin nun, ang pulis, sinasabihan niya na huwag na makialam. Pabayaan nyo na, matatapos din yan. Diba? Kaya alam nyo ako sa tingin ko, sa halip sana na maging cause ng hati-hati, pagkainis, pagkabwisit ng mamamayan dito sa ating gobyerno, ang dapat gawin ng ang undersecretary ng PCO na si Castro ay maging peacemaker. Maging peacemaker. Ganun dapat. Ngayon ako nakakita na spokesperson ng Malacanang ng madalas sinasabi parang buntalan, atakdog. Yung mga nagdaan ng spokesperson, kapag mayroon mga narinig na mga salitang hindi gusto, ang galing nila magplansa para mapahopa ang emosyon ng tao. Ito, parang lalo pang ginagatungan. Ito pakiramdam ko lang to, opinion ko lang ito, para bang lalo pang ginagatungan. Iba ito Pero mo tahimik ang Pangulo, sabi niya, pero siya maingay. Baka kasi ito siya maingay ang tanong ko, yan ba ang ibibigay mo sa aming serbisyo kapalit ng aming tax na sinusweldo mo, Madam Claire Castro? Yan tanong ko. Yan ba? Yan po itanong ko lang sa inyo, Madam. Kasi kung gusto ninyong kapayapaan, dapat hindi ganun. Dapat hindi ganun ang approach. Yun po yun, Madam. Yun po, ito po, pinapaunawa ko sa iyo na mali ang inyong pagkakaunawa. Ang konteksto ng iyong nung sinabi ni VP Sara, mali ang inyong pagkaunawa. Maling. Kaya nga siguro si BBM, si Presidente Marcos, hindi na nag-comment, tahimik na lang kasi nga marahil alam niya, naintindihan niya na itong sinabi ni VP Sara. Tama yan, karapatan ng publiko na malaman. Magalit para malaman ng gobyerno ang gusto ng tao. Yun diba? Ewan ko sa'yo, Madam Castro.